grumpy, cute old man. Cute naman talaga si Marcoleta eh. Parang yung tatay mo na mahigpit. Parang ganyan yan eh. Talay. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Pinagdabakan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na naman, baka Philippine Air Force naman. Ganun ba? O kaya SAP. Eh, sila nagsasabi nun, ha? Ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganun. Baka mayroon pa Okay, bakit ang dami pang dapat tatawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Yun po, Sa parang nag-motion kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, naglabas ng saya ng statement po. Iba yung willing na willing, iba yung umarap ka doon. Para nakita natin. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Kung sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi ng aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan. Dahil yung banggit ng pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas. Yun na nga eh. Yan ang problema kay Lacson nun eh. Diba? Alam, ito ha, public knowledge na yung mga kontraktor, mga congressman na may sariling firm na construction na nakikipag-project sa gobyerno. Nakalista naman yan, nasa SEC naman yan kung sino owner eh. Bakit hindi nyo ipatawag ng Blue Ribbon ni Lacson? Bakit Pinky? Pinky ka ba talaga? Gago! Bakit tayo may patawag? Sasabihin mo na naman, ito na naman tayo dun sa parliamentary courtesy. Ano? Baon na tayo. Ang tindi ng nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong courtesy parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na corruption sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukurap. Tapos imaginein mo ha, ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy na yung parliamentary courtesy. Saan? Yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction. Bawal nga yun eh. Makikipagproyekto ka sa gobyerno, yung ginagawa nila illegal. Ang iniisip mo pa rin, parliamentary courtesy. Lacson, ano ka ba? Yung mga ulul, gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin ayaw mo ipatawag kasi parliamentary courtesy. Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat dapat dyan. Ang karapat dapat sa isang Blue Ribbon Committee chair ay yung may bayag. Ikaw, gago! Hindi ko man alam. Hindi ko alam yan ha. Wala akong sinabi. Tuloy. Bas dyan, pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen. Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun eh. 67 congressmen na contractor. Pagkatapos, hindi naman mo pa. Paano yung mga binanggit niya na mga, dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Di ba matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Bakit? Si Diskaya lang ang gusto namin. Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdez eh. Gago! Kaya kailangan namin siyang i-DN. Galing mo talaga, Chong. Ang galing mo. Tuloy. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department, sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary.
legislative, Yan. executive. Oo. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oh, ang legislature, dalawang chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado meron siyang blue ribbon. Opo. Kung ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Well, parang Bakit? ganun. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Kasi nga, ganito yan. Paliwanag ko lang sa'yo, Senator Marcoleta. Sabi nga ni Franz Castro, Ay, di pala si Franz. Claire Castro. Pareho kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang Pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong mag-depend na lang sa ICI. Gago! Kasi sa Marcos administration, there will always be a double standard. Gago! Pag gusto namin independent, independent. Pag gusto namin dumipende kayo sa amin kayo dumipende. Ha? Gago! You know why? Alam mo kung bakit? Parang ruler yan. You can bend the law. Gago! But you will not break it. Take note. Gago! Only bending it. Little, alam mo yun, di ba? Ganun ang gobyerno ni Marcos, bending the law. Or vice versa? Oh. Sagutin mo, Nelson. May isa pa problema. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit isipan. naman, bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naghalo-halo na. Talaga pong, sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga. No? Dyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kami magbayad. Pwede po ba? Nako. Mahirap yan. Tapos sabi nung biyayar, Kabis ng lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Barado yung BIR. Tinanong niya yung BIR, ano masasabi mo? Sabi niya, hindi ko naman po sila masisisi. Hindi ko naman kinukuha yung opinion mo. Barado. Sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag nagbayad Hindi, ayaw sumagot. Wala ka may sasagot. Wala po. Ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nasasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sintimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, tinatanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, Pero palihim naman ang palihim investigation. naman. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagkaganyan-ganyan naman Delikado, sir. Delikado pag ganyan. si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. inalis po siya eh. Yo. Paano ngayon yan? Patay tayo dyan. Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag nyo tatanggapin. Pinangungunahan si Sir. Pinangungunahan mo eh. Ito si ano. Kaya kayo nasusungitan eh. Ayun, susungitan naman si Bossing. kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kabataan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas.
So sila ang nagtatakip eh. Oo. Di ba? Oo. Naman Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapag nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Opo. Mga kasama ko, naghihirap pero sige. Oo. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun lang, patay tayo dyan. Yun na nga po. Mukhang Di wala tayong box populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kabayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yun. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman? At saka, nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit ito pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Yun lang. Tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan eh. Di ba? O ba sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. O sige. O di, sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo, yun ang direction mo eh. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Titingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila eh. Hindi mo pagbububulyawin doon. At ito naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululoko mo kayo. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagdududuruin mo na sila. Testigong, ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing. Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap siya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Tingnan mo na ako, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa, ano tawag doon, ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department? Aba, siyempre. Katapos meron silang, isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Digambayan, and from any other public authority. Paano kang independent? Ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Kailangan namin dalhin mo rito si Hernandez. Humaharap na sa kanila. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung... Grabe yung tumutunog na, ano nila, no? Mga nagko-comment. Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatan magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kami ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal ka ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ng mali. Alam namang hindi ko sabihin ng mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Gusto kasi nila, sabi nga, kontrolado yung naratibo. Yun ang gusto nilang mangyari. Kontrolado yung naratibo. Kaya nga, di ba sabi nga pag ang isang politiko, bumili ng media, o kaya nagkaroon ng stocks sa media, o sabihin may pagmamayari, o nagkaroon ng posisyon sa media, hindi niya gusto ng news. Hindi ibig sabihin sumusuporta siya sa news. Gusto niya ng propaganda machine. O sino ba yung gumawa nun? Kasi nga yung naratibo, napaka-importante niyan eh. Yung ano yung kwento. So ang kwentong pinalalabas nila, yan si Marcoleta, madaldal lang yan. Yan si Marcoleta, ano lang yan. Basta meron lang niya masabi, ano lang yan, maepa lang yan, bida-bida lang yan. Yan ang inaano nila, naratibo nila eh. Sandali, bakit hindi ninyo pakinggan? Ang gusto ninyo, walang iimik sa inyo, walang papalag sa inyo. Mali-mali na nga yung ginagawa ninyo. Puro katarantaduan na yung ginagawa ninyo. Ang gulo-gulo na, sabi nga ni Marcoleta. Gusto nyo tatahimik lang siya? Hindi pwedeng ganoon. Gusto nyo hindi siya magsasalita porket minority lang siya? Hindi pwedeng gayon. Tuhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Mga walang... alam mo, Marcoleta, kasi mga walang bayag, yung mga kalaban mo, hindi nila kasi kayang harapan. Si Marcoleta, kaya ito, harapan ito eh. Kita nyo kung paano siya bumanat nung sa Senado? Hindi, alam mo, ako feeling ko, isa yun sa kinaresign ni Lacson, nasaktan yung kanyang damdamin. Na merong bumara sa kanya.
nasaktan at talagang hindi ko kaya yung mga gayaan. Mahina sa konfrontasyon. Si Marcoleta mukhang sanay sa debate ito eh. O ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan, It's a opo. parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan Kaya talaga. ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, let Please me wait hear for me. Kita mo kung gaano rin kabastos no? Nung nagbigay siya ng, nag-deliberate siya ng kanyang damdamin at saloobin. Tumayo daw yung animal. Kung sino man yung putang inang animal na yun. Hindi ko kilala kung sino yun ha. Hindi ko kilala kung sino yun. Ang bastos din no? Instead na makinig, alam mo yun, instead na pakinggan yung tao, tatayo ka at aalis ka mag-walk out. Hindi ko kilala kung sino yan ha. Hindi ko kilala. Hindi ko napanood yung privilege speech na yan eh. Alam nila nasa agenda eh. Oho. O yan, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin. Sinadya Sila. Kaya yung sila na yun. Yung umalis na yun. Mga hindot yung mga yun. Sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Eh nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan nito di ba? Oo. Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag kayo yung pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Yan, oho. Kung ano talaga yung dapat natin gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pag-unawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo eh, na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap po naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Oo, di ba? Oo. 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Oo. Nakaharmonize na naman, di ba? Oo. Wala naman ano, di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganoon talaga ang Senado, ganoon talaga ang Kongreso, di ba? Sa hanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Bastos pala eh. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Ayun, doon ka ngayon dinali. Ha? Dahil nga sa dinali ngayon siya. Dahil di nila ma-take yung atake ni Senator Marcoleta, doon siya dinali. O yan, nandun na yun eh. Oo. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Yan. Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, Aha. basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oo. Kasi yung lumang corporation code, batas pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. Oo. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay, oo. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naku po, patay ka pala. Presidente pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka Oo. na Alam ko yan. mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. oo. Taon-taon Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Ano yun? Mandatory Continuing Legal Education. Yeah. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon ng pag-iiwanan ka dahil may nababagong mga batas eh. May nare-revise na batas. Yes. Tama yun. May bagong jurisprudence, Correct. ginagawa ang Korte Suprema. Correct. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sangayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi eh. Insurance kasama rin? Yung media. Okay. May independent Eh, director? may independent director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? okay. Kailangan, Siya ba yung may-ari? ano ang role at saka katangian niya? Oo. Una, wala kang financial interest dyan Yeah. Kumpanya. sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang gano'n. Pero sa may sweldo yan, Sen. Eh, siguro yung ano lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimayari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. Yan. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga shareholders. Wala kang kamag-anak Sa sila. mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan pa ng departamento. tagabantay. Bantay ka lang. Yan, Baka yan. merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Dahil si Mrs. naman ay teacher kasi. Opo. Maring Nagkaya naman. ano bang requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... Pwede pala akong maging independent director sa bangko. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, ang bahala. Si Jen naman, si Diskaya.
Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Mag-deposit ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Discaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa video. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Hindi, lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yun? Bakit Baka pinipilit kasi- nila si ang Kinukunik-kunik asawa lang. ni Senator Marcoleta, director. Oo. Itong dati naming Pangulo. Kasi nga po, dalawang bagay lang yan, Senator Marcoleta. They're trying to implicate you and they're trying their best to connect you to Diskaya. Okay? So nakakita sila, tangangaho sila sa batas, bobo. Tapos, yung mga, pasensya na, dun sa mga ibang senador, lalo na yung mga namumuno, hindi naman abogado. So hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Yun ang problema eh. Kaya ako talaga, sana, kung pwede lang, huwag papayagan ng Senate President na hindi lawyer. Tsaka yung Blue Ribbon Committee dapat lawyer. Napaka-importante kasi ng batas eh. Kasi nga yung mismong lawyer, hindi pa tapos sa pag-aaral. They're updated sa mga bagong batas, mga bagong amendments na ginawa, at the same time sa mga jurisprudence na desisyon ng Supreme Court. Pabago-bago yan. Pati nga sa kaso, alam nyo yung probable, ngayon hindi na probable cause eh. Kailangan meron ng certainty of conviction. Pabago-bago ho yan eh. Yung dati na about sa libel, even if it's not decriminalized, the Supreme Court had decision na parang decriminalized na rin po ang dating nitong libel. Napaka-importante ho niyan. At dapat updated ka sa mga ganyang desisyon. Di ba? Yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Doon sa pagdating sa independent na director, ibig sabihin, parang tagabantay ka, kinuha ka, not part. Wala kang pakialam sa operasyon, ikaw ay tagabantay. Ano nga eh, di ba? Para kang sandigang bayan. Para kang nagbabantay. Sandali, tama ba yung ginagawa nyo? Ito ba? Nasa ano pa ba kayo? So independent ka nga. Hindi ko maintindihan. Yung mga bobong, una-una, mga pinklawan na tatanga-tanga, na laging binabash ito si Marcoleta. Lalo na yung mga bata ng mga ABS-CBN. Hanggang ngayon, di makamubo ng mga animal. Yung mga makakaliwa na hindi umubra kay Marcoleta. Ngayon naman, yung mga bobo dyan sa Senado na bakla, sorry. Mali. Sorry. Naduwag dito kay Marcoleta, di ba? ng integrated bar. Nakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala siyang dyan. Alam niyo, ang director ka niya eh. Ganito. Merong ganyan yan. Yung salitang Meron dependent. siyang controlling na dyan. Saka naman nakakitang maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin niyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Oo. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law, di ba? Excuses naman. Kahit pa presidente ka Kaya lang masasabi, tingnan mo, lahat pwede nilang ipukol sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Alam ba, lahat ng nakikinig ngayon, winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang ng kaluluwa? Ayaw Ang nila pinakamalaking isda. Ba't kayo? Alam mo ko, Senator Marcoleta, alam mo naman pagka natunto natin yung pinakaugat eh. Ay, sorry yan. Sigurado tayong matindi yung tatamaan. Alam mo, kaya kapala na lang talaga ng mukha itong mga ano natin. Kaya ako sa inyo, Marcos resign na. Ayoko niya, Marcos resign. Ayoko niyan. Magiging presidente si VP Sara Duterte. Titiisin na lang namin ng korupsyon. Kaysa maging presidente si Duterte. Uy, grabe, may article na lumabas na nasa likod daw ng lahat ng ito, yung pagsasama-samahin ng mga pinklawan, magkakainan sila ng suka, pati itong mga makakaliwa at saka yung mga pulahan, imantakin mo nagsama-sama sila. O, tara, usap tayong tatlo, pinklawan, tapos yung mga taga-bundok, yung mga NPA, tapos yung mga tangang tanso, sama-sama sila, nasa siyang table, sabi nung pinuno, sandali nagigyan siya ng tawag doon, yung mukbang. Alam mo kung ano laman? Suka. Putang ina siya. Gago! Suka yung nilagay. Sabi, kainin nyo ito. Anyway, ano naman dati naman tayo magkakaaway, pero ngayon, kinakain nyo na yung suka nyo. Sabi naman nila, pero pag kinain nyo yung suka na yan, hindi magiging presidente si VP Sara Duterte. Gago! Sabi naman ng mga pinklawan, tsaka sabi ng mga tanga, tsaka sabi ng mga NPA, sige, kainin na lang namin yan, basta waging maging presidente si VP Sara. At alam mo kung sino, boss? Hindi taga Pilipinas. Taga ibang bansa. Mga spy sa ibang bansa. Sabi niya, kami naman bahala sa inyo. We got you. Alam mo, ito meron ako na panaginipan. Ito seryoso ito Hindi to yung katulad ng panaginip ni Jay Guevara. Ang weird ng panaginip ko. Sobrang... Sasabihin ko ba dito? Medyo weird.
weird talaga. Siguro dahil may sakit ako, ewan ko. Magkaibang araw. Magkasunod na araw. Okay. Weird. I don't know, kasi siyempre sabi nga nila, sometimes God talks through your dreams. But sometimes, hindi rin, di ba? Depende rin kasi sa subconscious or something like that. Ito, seryoso ito. Napanaginipan ko, the day before, okay, isang araw, nauna itong panaginip na to. Paulit-ulit sa utak ko, number your days. Number your days. Learn to number your days. Yung scripture na yun. Alam niyo yun sa scripture, di ba? Teach us to number our days. Di ba? Yung scripture na yun. So paulit-ulit. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Matetegi na ba ako? Hindi. Ako kasi, ano naman ako eh. I mean, I'm prepared in any, not because of anything, but because I trust the Lord. Ang ating buhay ay hawak ng Panginoon. Through His breath, we live. And if God wants it, He can get it anytime. Kasi yan nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Tapos yung ganung dream ko, sabi ko, grabe to ah. So, a little bit weird. Tapos, nag-compute na nga ako ng mga edad, ganyan-ganyan. Ilang taon na ba ako, ganito-ganito. I have, basta something, sabi ko, nagamit ko na yung ilang percent ng buhay ko, ganyan-ganyan. So, nag-iisip-isip ako, reflect ako. Kinabukasan, naginip na naman ako. Ito, seryoso to ha. Hindi to joke. Katulad ng kila Jay, hindi ganun. Ito, seryoso to talaga, napanaginipan ko. Nagkaroon daw ng gera ang Amerika at ang China. Sabi ko, ang lupit nito. Because of this government, nag-away silang dalawa. Ibig sabihin, hindi pala, not because of this government. Ibig sabihin, nadama yung government natin sa pag-aaway nila. Dito nag-launch ng mga missiles ang Amerika, ang China, hanggang nagbanata na sila. And because of that war, in-invade daw tayo ng mga rebelde. As in, ganun. To the point nga na sabi ko, asa na yung mga armas natin dyan? Yung batuta natin. Kinuha daw. Alam mo yung ganung klaseng pak? Sabi ko, is this related? Are we gonna face something big that again ako yung taong galit na galit sa superstitious mga ayoko yung mga ganun yung mga pamahiin. I really hate that. And ako, I always question. Hindi ako mahilig sa mga teorya. Ano ako diyan, mga ano ba to? Yung mga conspiracy. I hate that, sa totoo lang. Kasi ako, I'm a man of gusto ko laging may proof, laging merong Pero nagulat talaga ako doon. Kasi sabi ko nga, what are we going to face? Parang inaano ko sa sarili ko na am I facing a future disaster sa ating bayan? Tapos what can I do? Yun ang naisip ko eh. As a person, what can I do? Paano ba natin to maiiwasan? Ano ba ang pwede kong ihatid na mensahe sa ating mga kababayan? Again, I'm not saying I'm a prophet. I'm not saying I'm a savior. Pero somehow, 'di ba? Parang we really have to be vigilant. We really have to kasi yung ating bansa pag gano'n na talaga, pasubsub na. We have to do something about this. Or else, tama yung sinabi ni Chavit, yung tungkol sa China na we are prone to disaster na, yung mapapahamak na tayo eventually. Again, hindi ko sinasabing hindi natin palagan ng China, that's not my point. Okay, sasabihin na naman ng iba dyan, kasi naka-China kayo, hindi. I am always for peace. Diba? For I believe, blessed are the peacemaker. Ako talaga ganun. So, sana, maging ganun. Kaya lang hindi eh. Iba ang dikta ng gobyerno natin. Para tayong dinidiktahan nitong isang dambuhalang bansa. Para mapahamak tayo. At eventually, di ba? Ano mangyayari? Magiging dependent tayo sa kanila. Which is, in history, they're like that. I will not name names. But somehow, parang nakakatakot. Sabi ko nga, sana ma-realize ng ating mga uniform personnel. Now we're doomed to destruction if you would allow it. You are supposed to be the protector of our constitution. Protector of our people. Protect us from public official na ipapahamak tayo. Yun lang naman eh. If you think na hindi tayo ipapahamak nito mga public official natin, well then, live your life. Pero kung sa tingin ninyo, ipapahamak na tayo na itong mga public official natin sa mga desisyong bangag, sa mga desisyong wala na sa hulog, maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipinas. Yun lamang po ang ating pakiusap sa mga uniform personnel. Again, only through legal means and peaceful means. I am always for peace. Kasi hindi ko pa pwedeng tablahin ang sinabi ng salita ng Diyos that we have to be peacemaker, we have to respect the authority because all authorities are allowed by God. Diba? Pero,